The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrite! You are like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside you are full of dead men's bone and every kind of filth. Even so, on the outside you appear righteous, but inside you are filled with hypocrisy and evil-doing. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrite! You build the tombs of the prophets and adorn the memorials of the righteous, and you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' blood. Thus, you bear witnesses against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now fill up what your ancestors measured out." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mas pinapahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo ang kalagayan ng ating kalooban kaysa sa anyo, panglabas na anyo ng ating katauhan. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, natunghayan po natin sa Ebanghelyo na pinuna ng ating Panginoong Jesucristo ang mga guro ng batas at mga pariseyo sa pamamagitan po ng isang metaphor o tinatawag nating talinghaga. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sila'y katulad ng mga pininturahan ng puting libingan, a whitewashed tomb, maganda sa labas, subalit bulok sa kalooban. Napakasakit po siguro pakinggan ng ganitong paghahalintulad ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng isang sementeryo. Alam na alam natin, lalo na kapag malapit na ang Piyesta ng Patay, tayo rin nagpipintura ng mga libingan. Magandang tingnan sa labas, pero alam natin na sa loob nito ay marumi. At sinasabi ng ating Panginoong Yesus na ganoon daw ang mga guro ng batas at ng mga pariseyo. Ito'y para sabihin sa mga tao na sila'y mga taong mapagkunwari, hindi makatotohanan. Iba yung sinasabi sa pinapakita sa kanyang buhay. Ang tawag dito ay ipokrito. Originally, magandang ibig sabihin sa Griego ng ipokrito. Hindi naman talaga masama kung hindi ito inahalintulad sa isang aktor, isang taong mahusay gumaya ng persona ng iba. An actor, pinapalakpakan nga natin at inahangaan ng mga aktor dahil sa kanilang skill, pinapakita sa atin yung kanilang husay. May pinapalabas silang ibang katauhan na hindi naman talaga sila. Pero sa tunay na buhay, ayaw natin ng taong mapagkunwari. Sa tunay na buhay, ayaw natin doon sa taong mukhang mabait lamang, pero budol-budol pala, di pala totoong mabait. Sa tunay na buhay, ayaw natin ng tao na mukhang magalang, pero actually, bastos pala. Sa tunay na buhay, ayaw natin ng taong nakangiti sa ating harapan, subalit nagngingit-ngit palang totoo sa atin, galit na galit. Ayaw natin ng taong tinutulungan tayo, pero sa katotohanan, sarili pala niya ang kanyang tinutulungan. Ayaw natin ng taong mukhang kaibigan natin, pero espiya pala ng ating kalaban. Ayaw natin ng tao sa tunay na buhay na
Akala mo ikaw ay minamahal. Yung pala pinakasalan lamang ay yung bahay at ang iyong mga alahas. Mapagkunwari. St. Thomas Aquinas ay nagbigay ng babala sa pamamagitan ng paggamit ng salita ng ating Panginoong Jesucristo na nagsasabi na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sila'y nagdadamit ng pangtupa pero sa ilalim ay mabangis na lobo. Para kay St. Thomas, hindi masama yung magdamit ng damit ng tupa. Sa katunayan, ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo at ang mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay kailangang magdamit. Ang problema ay hindi doon sa damit. Kailangan nating magdamit ng tupa at maging tunay na tupa sa ilalim. Ang problema ay kung sa ilalim ng damit na tupa, ang nakalagay naman ay isang mabangis na lobo na handang sumila sa kanyang binabantayan. Sabi ni St. Thomas Aquinas, paano natin malalaman kung ang ating kaharap o ang ating kasama ay tunay na tupa at hindi isang lobo? Siya po'y nagbigay ng 4 na pamamaraan kung paano nating malalaman. Ito'y sinasabi niyang sa pamamagitan ng kanilang bunga. Una, sa pamamagitan ng bunga ng ating puso. Ang bunga ng ating puso ay dapat na tungkol sa pagmamahal sa Diyos at tungkol sa pagmamahal sa ating kapwa. Papakita natin ito sa pamamagitan ng galak sa ating kalooban. Napapakita natin ito sa pamamagitan ng haba ng ating pasensya, sa pamamagitan ng ating kabutihan, sa pamamagitan ng ating katatagan. Kung atin daw susuriin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kung ang ating puso ay lumalago sa pamamagitan ng mga bagay na ito, kumustahin natin kung ano ang bunga ng ating puso. Nandiriyan ba yung mahaba pang pagpapasensya sa ating kapwa? Nandiriyan ba yung tunay na kagalakan sa ating mga puso sa pamamagitan ng bunga? Pangalawa ay sa pamamagitan ng bunga ng ating mga bibig. Ang ating bang mga bibig ay ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoong Diyos. Ang ating bang mga bibig ay nagbubunga ng kagalingan katulad ng sa ating Panginoong Jesucristo. Alam natin ang ating mga bibig ay maaaring makasakit, maaaring magdulot ng kapighatian sa ating kapwa. Anong binubunga ng ating mga bibig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ang pangatlo ay sa pamamagitan ng bunga ng ating mga gawa, ng ating pagkilos. Ang ating bang pagkilos sa pang-araw-araw na pamumuhay ay nagpapakita ng pagsasakripisyo sa ating kapwa. Ang ating bang pagkilos ay para sa kabutihan ng lahat. At ang pang-apat is pamagitan ng pasensya at katatagan ng ating sarili, lalo na sa harap ng pagsubok. Sabi ni St. Thomas Aquinas, yung taong nakadamit pang tupa pero lobo naman talaga, wolves, no, sa ilalim, ay hindi magtatagal kapag dumating ang pagsubok. Tayo mga Kristiyano ay inaanyayahan na manatili sa ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa panahon ng pagsubok, na tayo hindi tatakas. Nagagawin natin kung ano man ang ating ginagawa, alang-alang sa ating Panginoong Yesus at alang-alang sa pagpapalaganap ng Kanyang paghahari. So makikita po natin ang katunayan ng pagiging tapat o pagiging magpapagpakunwari sa pamamagitan ng bunga ng ating buhay. Kung susuriin po natin ang ating mga sarili, maaaring ating mapansin in one way or the other, sa ibang mga pagkakataon, tayo rin po marahil ay naging mapagkunwari sa buhay nito. Tayo rin marahil
ay merong pagka-ipokrito sa ating sarili. Kasama na po ako, tayo pong lahat. Inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Jesucristo na manatiling kumakapit sa Kanyang katotohanan. Inaanyayahan po tayong patuloy na mahubog sa Kanya na nagsasabi na ako ang daan, ako ang katotohanan, na ako ang buhay, na ang buhay natin ay matulad sa ating Panginoong Yesus. Sikapin po natin na lumago tayo sa pagsakatuparan na ang kalooban natin, ang kalagayan ng ating mga puso, ang ating pagsubikapan na pagandahin, hindi lamang yung kalagayan natin panglabas. Ang tinitingnan ng ating Panginoong Diyos ay ang ating kalooban. Itong higit na mahalaga, at ito po ang ating laging bigyan ng pansin sa buhay nito.